Huwag natin siyang tutulan sa ating laging hayaan. Pakitayo po kayo, Efeso chapter 6, verse 10 to 18. Tiyagahin po nating basahin. Ganito po sabi ng salita ng Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Kayo ba'y handa na? Ganito ang sabi ng Bible. Sa katapos-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagat ang ating paikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pamahala ng kanyang kadilimang ito sang libutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong itaasan. Dahil ito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Magsitibay nga kayo. Nang inyong baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligin ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Na magspanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng pananalangin o panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Manalangin po tayo. Panginoon, pakipagpala ng pagkabasa ng mga. Magandang umaga po. God is able to equip you. God is able to equip you. Yan ang ating pag-uusapan. Kaya ka niyang bigyan ng armas. Mga kapatid, ang Efeso, alam natin, and I do hope, alam nga natin, na ang sumulat nito si Pablo. At ang sinulatan ay mga mananampalataya sa Efeso. Ang Efeso ay major city in Asia Minor. Ang buod, ang laman nito, kung kayo po ay talaga nagbabasa ng Bible, ay mababasa sa Acts 19, yung Efeso. Nangaral si Pablo doon at may mga naligtas, doon nagsimula ang isang lokal na iglesia. At dito po ay alam at kilala yung Temple of Artemis. Yung Diana, at saka yung, ito po ay lugar ng spiritual darkness. So, ibig sabihin mga batid, kaya sinulat ang Efeso dahil ang mga mananampalataya dito ay nabubuhay sa lugar na kung saan ay maraming pagsalungang espiritual. Na kung saan ay binigyan din sa kapitulong ito kung bakit ang Kristiyano nasa labanan. Are you with me? Ay po, salamat ang Diyos ginamit si Pablo na masulat ang mga epistola. Sapagkat ang mga churches during those time ay maraming na-encounter na mga problema, lalo sa pagdating sa pananampalataya. Iba-ibang sitwasyon. Ngayon, ang sitwasyon nga po ng Efeso, nandiyan po yung maraming occultism. Malakas ang paresa. Kaya dapat maturuan ni Pablo na maging malakas sa Panginoon. Are you with me? At ako iniwala, hindi tayo kakaiba sa panahon nila. Tama? Talagang tagmak ang mga occultism, mga wrong faith. At malakas ang hila ng materialism. Mind you, brethren, sabi ng talata, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos para kayo'y tumagal. Basahin po natin ang talata ulit. Tingnan nyo, sabi ng talata. Sabi ng chapter 6, verse, ano yan?
13, wherefore, take unto you the whole armor of God. Not just some armor of God. Ano? Not few armor of God, but the whole armor of God. For what reason? That ye may be able to stand. To withstand in the evil day. Mga batid, kung noon ang panahon ay masama na, mas matindi ngayon. Tatanda natin sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Mga kapatid, malapit na po tayo sa huling panahon. Tagmak na po ang kasalanan ng kasamaan ngayon. Kaya ang hirap na magpaigting ng mga Kristiyano ngayon. Sabi po na talata, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able. That means to say, kung hindi natin ito gagawain, hindi talaga tayo tatagal. Hindi yan sa pagiging mabait na kukuha. Hindi yan sa pagiging mayaman na kukuha. Hindi sa pagiging malakas na kukuha. Kailangan tayong maging malakas sa kalakasan ng Panginoon. Hindi kalakasan natin. Hindi kalakasan ng mundo. Be strong in the Lord and in the power of His might. Are you listening? Believers, we're living in a place filled with spiritual opposition, which explains why Paul emphasized spiritual warfare. Ano ba ang structure ng aklat na ito? Kung kayo palabas, mahahati lang ito sa dalawa. Ang Efeso ay may 6 na chapters. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba yun? Ang Efeso may 6 na chapter. O puro alam natin ay si Babalo. Puro alam natin ay PJ. Puro alam natin ay mga mundo. Pero pagdating sa Bible, ako'y nalulungkot sa mga Kristiyano, hindi man lang makapag-post ng verse. Don't ever underestimate the power of His words. We are the light of the world and the salt of the earth. Ano ba? Kapag inalago sa Panginoon, dapat malawak ang saklaw ng iyong gawa. Alam mo, tama din naman, may kanya-kanyang tukmo, kanya-kanyang schedule. Pero pag nagmamatured, hindi ka lang dapat alaman mo sa schedule mo. Bakit? Malawak ang schedule natin. Are you with me? Kaalwan-alwan, magpo-post ka lang ng talata. Anong masama doon? Naubos mo nga ang oras nang wala namang kaloryat-loryat na paggamit ito. Mag-post ka ng talata. Mali mo, ikaw yung gamitin ng Diyos. Sino dito yung walang friends ang Facebook? Kawawa ka naman. Lahat meron. Wala. Anong masama na i-post mo ang talata? At ano namang maganda? Nag-cellphone ka, walang talatang na i-post. Anong ganit natin pagdating sa Diyos? Anong kakornihan dyan? Mas korni ka kung di ka nagpapagamit sa Diyos. Huwag mong ikaw korni ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos yan. That is the very seed. Why? Many souls ay nako-convert. Be busy for the gospel. Are you with me? 2 division. Ang unang division ay sa chapter 1 hanggang 3. Kung kayo nagbabasa niyan, ito ay doctrinal. Sarap. Pag pinutulak ko naman sa isip yan, abutin tayo siyam-siyam. Ipinakikita din yung ating position kay Kristo, ng kaligtasan ay biyaya, at yung unity of the body of Christ. Ang tunay na nasa iglesia, hindi kalaban. Ay nakakatakot ka kung kalaban ka. Kasi united talaga ang body of Christ. There is only one head and many members. Ang efficacy ng water baptism ay nasa spirit baptism. Kapag ikaw ay nabautismuhan lang ng tubig pero hindi ka baptized by the Holy Spirit, wa effect yan.
Kaya ang hirap mong sumama dahil hindi ka naman talaga kasama. Ang hirap mong makaisa dahil hindi ka naman talaga kaisa. Pero the very nature of the body of Christ, since it is one body, headed by Jesus Christ, ito ay united. United. Are you with me? Okay. And then, yung another division, kasi chapter 6 lang yan, ay ang chapter 4 hanggang 6. Ano man ang tinatalakay doon? Kung paano mabuhay ng Kristiyano. Alam na ito ng mga Bible students. Chapter 1 at 3, doctrinal. Chapter 4 hanggang 6, Christian living. Kasi wala kang Christian living kung walang doctrine. At kung ikaw na may doctrine, tiyak may Christian living. Mahirap mabuhay ng ayos kung wala kang doktrinang ayos. Tama ba? Kaso lang, ang tanong, alam mo natin ito. Hindi ho tayo kakanina nagkakasama-sama. Dapat lalago tayo sa karunungan. Andiyan po hinahamon yung holy conduct. Magandang relationship among brethren. Hey, mga kapatid, huwag kayong mag-ipon ng kaaway. Magtanim kayo ng maganda, huwag ng sama ng loob. Sama na nga ng labas. Are you with me? Tatanda ninyo, be matured. Ikaw ay magagawa ng mali, makagagawa ka rin ng mali. Kung paano tayo tinanggap ni Kristo, ganun din tayo magtanggapan sa isa't isa. Are you with me? Hindi pahihiratiin ang sama ng loob. Bakit? Magaling kung ikaw lang ay nakakadama yan sa iba. Wala kasing masaya na may masama ang loob. Pumasok ko dito masama, malungkot. Ano nga naman ito sa kapatid? Oy, kapatid. Kabisa ka na, parang yung manok na yung nakakain ng Ano nga nakakain ng manok? Yung Amen. Ngayon, ang chapter 6 ay conclusion. Kung yung babasahin naman po ang chapter 6, dito pinag-usapan yung relationship between the family, children and parents. And then, in-emphasize dito yung spiritual warfare. Mga kapatid, wala ho tayo sa palaruan. Tayo ay nasa labanan. Lahat ng Kristiyano, beware! May Satanas na gustong magpabagsak sa atin. May Satanas na gustong humadlang sa atin na huwag tayong magamit ng Diyos. Mind you, God save us for the purpose. God save us to serve. Tayo iniligtas para maglingkod. Hindi para tumanghor. Tayo iniligtas para lumago sa Diyos. Para magpagamit sa Diyos. Beware. Be careful. Kalungkot. Kaya nga ilaw ka di kayo magliwanag. Kaya nga asin tayo Ano ba ang asin? Yan ay nagpi-prevent ng pagkabulok. Hindi yung ikaw mismo ang bulok. Kaya isang sampal sa atin, na tayo yung aawat dapat ng bulok, ay tayo pala ang bulok. Tayo asin. Tayo ang isda na hindi agad nilagyan ng asin, mangangate. Comment tayo ng comment sa korupsyon ng mundo. Kung hindi ka naman naampat dito, mag-function ka bilang Kristiyano. Lalo kung matagal ka na, umasikaso ka, huwag ka laging asikasuhin. Are you with me? Amen. We are in the war. In the battlefield, not on the playground. The reality of spiritual warfare, talagang totoo yan.
Kaya nga sabi, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Not in the world. Put on the whole armor of God. So, the Christian life is a spiritual battle, not just physical or social. Are you with me? Ano ang purpose nito? To stand firm. To resist the enemy's attack. And to remain faithful sa masamang mundong ito. Kaya ba hiniwalang lahat ng anak ng Diyos, hindi dapat puro pagpapakyut lang. Saan nga nakakita? Nasa digmaan, panay ang lipstick. Panay ang make-up. Biyay! Biyay! Ay, naku! Nagulong ang buhok! Nataplisan ako ng bala! Walang gayon. Kaya hindi ka tatagal pagsaksakan mo ng arte. Walang maarting tatagal sa gawain ng Diyos. Bakit? Hindi ito pakyutan. Labanan tayo, mga kapatid. At ang kalaban, hindi laman. Diablo! Kaya huwag kang galit sa kadais mo. Bakit hindi yan ang tunay mong kalaban? Ang kalaban natin spiritual na labanan. Tayo'y magkakalampi, hindi tayo magkakalaban. Ha? Ang mga anak ng Diyos, magkakalampi. Tingnan nyo nga ang kadais niya. Hindi kayo makatingin. Nyapat hindi pa siya bayad. Tatandaan niyo ha, ang ating kalaban ay diablo, demonyo, mga false churches, false doctrine, false teachers. Kapag tunay kang anak ng Diyos at ang kadais mo'y anak ng Diyos, hindi mo yung kalaban. Are you listening? Paano kung tayo mag-aaway? Hindi tayo magpapalakasan, mag-uubusan tayo niyan. Sa halip na tayo magpalakasan, ay mangyayari mag-uubusan. Think wisely. Think maturely. Marami na ba to sa iyong pastor? Ano nga aking tugon? Wala. Haharap naman tayo sa hukuman ng Panginoon. Mahirap gantihan ng masama ng masama. Are you with me? Amen. So be strong in the Lord. And that is in the power of His might. Maging malakas tayo sa Kanyang kalakasan. Kaya ipinrovide itong ating pag-uusapan. Are you with me? Number 1. God is able to equip you. Anong Kanya pinrovide? Belt of truth. Verse 14. Belt. Sino ang nakasinturon ngayon? Especially men. Hindi tayo walang sinturon. Naalala ko yung aking pinsan nag-a-apply sa abroad. Dami-dami daw tagpo ang kanyang suot na brief ay ayos. Bega naman nung siya physical, kung kailang walang galter. Pinaaalis pa lang ang pantalon, sumama na. Sabi ko, sir, pantalon lang. Ayan ang gagawin, sumama na. Kayo nagbabasketball, kayo ba'y makakatakbo ng ayos na luag ang inyong short? Walang sundalo. Alam mo, ang belt, dyan nakalagay ang baril, o lalagyan ng bala, o bahala, etc. Paano kung luag? Pag nagtatakbuhan, ay pare, ang hila. Hindi literal na belt. Truth. Ibig sabihin, paigtingin mo ang kapit mo sa katotohanan. Pag ikaw ay lilinay-linay sa tamang aral, paano ka makakalaban? Hindi mo kilala kung sino si Jesus. Hindi mo kilala. Si Jesus ang truth I am the truth. The Holy Spirit is the Spirit of truth. The Triune God is the truth. The Bible is the truth. Ngayon,
ito sa iyong buhay, how can you be able to fight? Ha? Paano ka lalaban? Ang hina ng kapit ng katotohanan, ang malakas ay ang kapit ng pag-aksaya ng panahon. Huwag kang tamad, Kristiyano! Amen! Amen! Kumusta ka pag nasa iyong silid? Ano ang ginagawa mo pag nag-iisa ka? Ano ang pinapanood mo? Kristiyano, makinig! Kapag hindi ka nag-ayos, masama kang impluwensya sa kalahatan. Ang kalungkutan mo ay nakakahawa sa kabuuan. Ang katamaran mo ay nakakahawa sa kabuuan. Masaya ba kayo na hindi natin naabot ang ating goal? Kapag hindi natin naabot yan at wala kang ginagawa, nakaka-discourage ka. Are you with me? Amen. Ayan po, pati yung aking note do sa messenger. Bantayan nyo ang note sa messenger. Puro invitation. Pag napawi na, lagay uli. Yung iba, puro himutok ang nakalagay doon. It's high time for us to be matured. Amen. Amen. Nako naman. Ay, Brother Joseph. Sabi niya yan. Ano sabi talata? Magsitibay nga kayo. Paano ka titibay? Na ang inyong mga bayawang. Sino may bayawang? Huwag niyang napakita at walang kurte. Ha? Ay may big case. Ano yung big case? Pasa. Saha. No. Big case na katotohanan. Huwag tayong maluag sa katotohanan. Ayan po, lalo kong hinihigpitan ng aking turon. Bakit? Ang aking likod, habang natagal, napiprevent kahit paunti-unti ng higpit ng sinturon. Hinihigpitan ko talaga. Bakit? Ang sakit eh. Mga kapatid, pag maluwag tayo sa katotohanan, hindi tayo tatagal. Are you with me? Ano ba ang katotohanan diyan? Nandiyan pa ba kayo? I believe the truth is the Holy Spirit. I believe that Jesus Christ is the truth. I believe that the Bible is the truth. Amen? Gaano tayo kalago sa Holy Spirit? Gaano katibay ang ating yakap sa Holy Spirit o ang bigkis ng katotohanan sa atin? At alam niyo ba isang application din ng truth? Without hypocrisy. Are you listening? That is sincerity. Ang Diyos ay tuwa sa katotohanan. Psalms 51 verse 6. Tingnan po. Psalms 51 verse 6. Kayo ba ay totoo? Amen? Hindi yung totoo pagkaharap. Pero kumusta na pag nakatalikod? Amen? Narito. Sabi ni David, nagko-confess siya ng kanyang kasalanan. Ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap. Ayaw mo ng sinungaling na puso. Ayaw mo ng hipokritong puso. Nagpapakatotoo ako, Panginoon. Ako po yung mahina. Ako po yung nagkasala. Ako yung patawarin. Ang iyong gusto'y totoo. Hindi balat kayo. Amen? Dapat matindi ang bigkis. Ang ating ibibigkis katotohanan.
Hindi kasinungalingan. Hindi kapaing mabawan. Hindi mo natin pwedeng pagtaguan ng Diyos. Kapag mahina ka, huwag magsinungaling. Paano ka tutulungan? Nagsisinungaling ka sa iyong pagiging mahina. Are you with me? Nagbabasa ka ba ng Bible? Upo! Gabo kayo na nga ang Bible mo. Sino dito talaga nagbabasa ng Bible? Araw-araw. Mind you, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Sinturon, ihigpit mo yan sa iyo. Tatandaan ninyo, ang kalaban natin si Satanas, ama ng kasinungalingan. Paano ka lalaban sa kasinungalingan? E di panglaban mo yung katotohanan. Young people, nagbabasa ba kayo ng Bible? Baka kayo puro crush. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Kayo ba'y, alam mo, ang aking sinturon, dumami na ang butas. Di ka pag kayo bibili ng sinturon, may ilang butas lang. Kaso lang, napagkamalan yata ang bayawang ko'y 50. Puro padulo eh. Kaya nilagdagan ko ng butas, papunta din eh. Ay napakain ng marami. E di sumikip, binutas ko uli. Ay pumayat uli. Balik sa dati. Ewan ko, pakikita ko sa inyo, daming butas nga. Magaling tayo kay leather. Bigyan na nga ipamangkin sa Canada, kaya kahit magpaputas-butas, matibay. Are you with me? Ay kahit kay may sinturon, luag naman. Diga? Ano pa kinabang na sinturon na kasing luag ng sinisinturunan? Wala rin. May Bible ka nga, luag ka naman. Pagdating ng Malakay 3 verse lang iniiwasan. Naku, ito yata dapat ipinupunit na itong Malakay 3 verse 10 na ito. Ito yata hindi inspired. Are you with me? Dapat lahat ng talata ng Diyos maigting. Hey, are you with me? Amen! Tandaan nyo, hindi ka tatagal kapag luwag ang sinturon mo. Alaala ko si Eric nung buhatin ako doon sa Mahayhay. Hindi niya napansin, luwag ang sinturon niya. Ay nakasalubong pa naman siya, no? Ay kung nagkataon di na alaala, sira ang patotoo. Ano? Nakakahiya pag maluag ang sinturon. Igtingan mo ang katotohanan sa iyong buhay. Huwag maluag. Ang luwag-luwag natin eh. Yan naman pagsimbi. May kayong iba. Alam niyo, kung gagaya ka rin laang, ay dun sa magandang gayahin. Bakit lalakas ang loob mo sa ginagawa mong mali dahil marami ang nagawang mali? Ay paano yung nagawa ng tama? Ay saka huwag may justify yung ginagawa mong mali dahil marami ang nagawa ng mali. Bakit? Marami din ang nagawa ng tama. Tingnan yung kadays mo. Kung di nagawa ng tama yan, malaki ang tama niya. Okay? Maigting ho ba ang sinturon? Huwag tayong lax. Huwag tayong relax. Ang kaaway natin ay hindi nagbibiro. Magaling pa nga si Satanas, seryoso. Si Satanas. He is like a roaring lion, seeking. Take note, roaring lion. Gumagala. Tayo harap ng tumbong habang nakikinig. Ang jabloy. Andiyan pa rin. Number 2. Alam mo, sarap sana itong tigilan eh. Ganyan po ako kaya natagal. Number 2, not only belt of truth, but also breastplate of righteousness. Ano sabi ng verse 14? Verse 14, magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. Ano ba ang sundalo ng una sa Roman soldier?
talagang sila ay mayroong tinatawag na sinturon. Doon nakalagay ang mga tubigan siguro, nandun din yung espada, nakasuksok doon. Ay imagine mo, kung wala kang sinturon, saan mo ilalagay ang espada? Saan mo ilalagay ang inumin? Ha? Ano ilalaban mo sa diablo kung maluwag ka sa katotohanan? Are you with me? Then number 2, breastplate of righteousness. Ay mga sundalo, noon, talagang mayroong breastplate. Anong sinasanggahan? Puso. Di ka? Diklap ang dulo ng espada. Bakit? Pag tumama sa dibdib mo na may breastplate, hindi yan tatagos. Are you with me? Kaya nga sabi, guard your heart. Young people, wag pa pungay-pungay na agad. Guard your heart. May tamang panahon ang pag-ibig. At kung ikinamin nasa panahon na, ay tamang panahon na yan. Ang hirap ng sinusuy-suy na ayaw pa. Yan ang mga gigil na gigil. Di pa panahon. Darating na naman tayo diyan. God's the heart. Ano ba breastplate of righteousness? Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan natin ng ating puso'y nasa katwiran. Amen? Siyempre, ang una nating katwiran ay si Kristo. No? Lahat ng mga anak ng Diyos ay matuwid na sa paningin ng Diyos. Pero alam mo, kung ang kaligtasan lang ang pakay ng Diyos, at the moment na tayo naligtas, nasa langit na tayo. So, ibig sabihin, hindi lang tumutukoy sa righteousness ng kaligtasan, maging sa practical na babumuhay. Amen. Alright. Tingnan niyo po ang 1 John chapter 3, verse 7. 1 John chapter 3, verse 7. Mumunti. Talagang Bible yan eh. Kung mga anak. Nagtunguhan nyo na. Nung ba kayo nagtunguhan? Mumunti kong mga anak. Huwag kayong padaya. Kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid. Gaya niya na matuwid. Ibang usapin ang katwiran ng kaligtasan. Given that God declared us righteous in account of Christ by faith. Amen? Pero buhay ka pa eh. Amen? Dapat yung katwirang yan nagmamanifest sa ating buhay, pamumuhay. Kaya dapat ang Kristiyano hindi kasama ng mundong ito kung paanong mamuhay. Amen ho ba? 1 John 3:7 encourages us to live righteously and holily. Are you with me? Paano ka lalaban sa liwanag kung ikaw ay nasa dilim? Sa dilim, kung ikaw nabubuhay din sa dilim. Ang pangharap sa dilim ay liwanag. You can stand confidently knowing you're right with God. Kapag tayo nabubuhay ng ayos, makatatagal tayo. Makapagtatagumpay tayo. Makapagbibigay tayo ng luwalhati sa Panginoon. Kaya huwag kayong matisod kapag ikinokorek tayo. Man, mga young people, young professional, married, huwag kayong tampong kulangot.
pag itinutuwid tayo. Bakit? Nalaban pa tayo pag nagsisikap tayo sa katwiran. Amen. Lumalaban pa ang Kristiyano kahit mahina at pamali-mali pa rin. Lumalaban ka pa rin kapag nagsisikap ka sa katwiran. Ang ipinasusot natin not only belt of truth, but also breastplate of righteousness. So, kumusta ang ating puso? Kumusta ang ating isip? Kumusta ang ating mga ginagawa? Are we inclined still to what is right? Masaya ba kayo sa inyong pinapakinggan? Bakit baga ngayong aking kasama parang ayaw na? Hayaan mo, may kanya siyang pananagutan. At ikaw ay meron ding iyo. Huwag kang maapektuhan ng pagpapabaya ng iba. Bakit? Ikaw ay merong itatayo ding iyo. Kasi kung pare-pareho na kayo nagpabaya, pare-pareho na kayong walang magandang mangyayari. Kaya wag mo ituturo, yung aking wala na rin, ako'y wala na rin. Kung ikaw may Holy Spirit, hindi mo kayang sabihin yun. At hindi mo kayang panindigan yun. Amen ba? Ang Diablo pa naman, ang galing mag-akusa. No, akala ko kay totoo, ang galing na galing. Pero kung ikaw ay nagsisikap, anong iakusa sa'yo? Tama ba? At pagpalagay na ikaw nga'y nabutasan, yuko, kaya kang takloban ng dugo ni Kristo. Lumabang ka sa katwiran. Huwag kang mangagat ng tainga. Nakakita ko ng boxing? Pambira. Panalo nga, pero disqualified. Akala mo kinagat ang tainga? At talaga naman tagpas Huwag kang mukhang nagtatagumpay, pero dinadaan mo sa daya. Katwiran. Then number 3, tatagal tayo. Verse 15. Adya pa ba kayo? Sabi ng Bible, be strong in the Lord and in the power of His might, for us to be able to withstand. Makatagal sa masamang panahong ito. Ang talagang panahong ito ay napakasama. At maraming Kristiyanong nadadala ng agos ng kasamaan. Hindi makatagal. Kaya ito yung payo. Bigtisan mo ang iyong bayawang ng katotohanan. Sige, sikpi. Hindi ka na makahinga. Then, lagyan mo ng, ang tawag dito, breastplate. Ano sa Tagalog yun? Baluti. Ibig sabihin, be careful sa laman ng iyong puso. Ayun ba, ang tunay nating kalaban ay hindi yung kadais mo, ikaw mismo. Amen? Kasi pwede kang nakangiti pero namamaril na ang iyong utak. Totoo yan. Ang nakakaalam naman ng ating pagkatao ay Diyos at ikaw. Sana hindi hypocrisy, kundi maturity. Pastor, kaya nga ako tumigil na, nahihiya sa Panginoon. Hindi maturity yun. Yung kahit kahiya-hiya, kaya nagpapatuloy, maturity yan, hindi hypocrisy. Ang hypocrisy, alam mong nabubuhay ka sa kasalanan, nagpipiling banal ka. Tama? Nagpapakita kang gilas, kahit ang dami-dami mo ng kabulastog ang ginagawa. You're pretending. Pero alam mo, nangihina, nagkakamali, nagpapatuloy pa rin, kinangungumpisal sa Diyos. That's maturity. Not hypocrisy. Are you with me? Kaya doon sa may mga problema, lalo ka magpatuloy. Alam niyo ba mga ibon? Pansinin yung ibon. Pag umulan, lalo yung maya, nasa ibabaw ng bubong. Gayaan niya. At yung hindi abot ng tuka, sila lilipad. Nag-aaral yan pinag-aralan nila. Kaya pala sila lilipad, sasalubong sila sa hangin.
Yung hindi kayang abutin na gulo ng kanilang balahibo, isasalubong nila sa hangin at yung hangin pasalungat ang mag-aayos. Alam mo kapatid, sumalubong ka. Yung hindi mo kaya ng iyong sarili, salubungin mo. Huwag kang yumupyup lang sa babaw ng bubong. Hindi ka matutulungan yan. Amen? May problema? Salubungin mo. May mga conflict, salubungin mo. Hindi kayo pukrituhan yan. Maturity yan. Tanyo mga taong, ang tatay, yan ay pagka nagkasakit. Daig pa niya na walang sakit. Bakit? Mas marami pa siyang kumain sa amin. Anong ang kanyang katwiran? Pag hindi ako kumain, hindi ako gagaling. Are you with me? Pero kung ang tatanungin ni kaniya ay panglasa niya, talagang walang lasa. Pero ano nagdadala sa kanya? Prinsipyo na lang. Kasi kung di ako kakain, hindi ako lalakas. Pwedeng sisimba ka, walang kalasa-lasa. Sumimba ka pa rin. Bakit prinsipyo yun? Dapat tayo mapatibay ng prinsipyo, hindi ng damdamin. Kung kayo mag-asawa, puro damdamin lang. Kaya ang dami naghihiwala yan, damdamin lang eh. Hindi by principle. Kami binuklod ng Panginoon. Ang kaunting hawot lang, paghihiwalayin kami. Kung ito may lang nakatuna. Amen? Kala mo hawat, paghihiwalay, hindi mo lang tuna. Bakit di ka nasimba? Anong malaking dahilan? Ang luag natin sa katotohanan. Are you with me? Then number 3, broadcasting the gospel of peace. Andiyan pa ba kayo? Verse 15. Alam niyo pa, ihanda niyo yung panyapak. Alam niyo ba yung panyapak? Walang sundalo na walang leather shoes. Sapagkat yung leather shoes nila, yun ang nakapit sa bato o sa kanilang kinatatayuan. Para pag nag-iistapadahan, di kayo, baka kayo gumiwang din pag ako nagmustra. Ayun, natuluyan, Pastor Eloy. Di ka, pag nalaban, nagiwang, pag ilag ng ano, hindi pa lalo yung mga karatista, wow, yahoo! Nagiwang kasi yung kanilang leather shoes, nakapit yun. At saka, ang dami mong dadaanang masasakit. Mahirap pong sundalong tapak. Nakita ba kayong sundalong tapak? Mahirap pong maging matatag yung Kristiyanong walang bahagi sa Ebanghelyo. Are you with me? Ay. Basa natin, verse 15. At ang inyong mga paa, kaya nga, kagaganda ng mga paa na nagdadala ng mabuting balita. Kumusta inyong paa? Ay, Pastor Paul Alipong lagi nilang minanicure. Sa kakamanicure, wala nang kuko. Kinurkor ng kinurkor. Ay wala pang kurkor, kinatam. Hindi na cutex dugo na. Ano ang magandang paa? Nagagamit sa paghayo. Alam mo kung bakit di ka nag-enjoy dito? Hindi ka kasi nagawa nito. Sa totoo na, ang mga Kristiyano na walang kaglamor-glamor kay Kristo, hindi nangangaral yan. Hindi nag-share yan kay Kristo. Ang hirap hamunin ng pagkakakay ng kalwa, yung nasanay ng nakikinig lang. Kailan ka huling umimik para kay Kristo? Paano kang sisigla kay Kristo? Hindi mo naman siya ibinabahagi. Alam yon, ano ko tawag doon sa nakaka-impatyo din yung pagkain nakaka-impatyo din yan eh. Alam niyo ba impatyo? Yung kumain ka lang ng kumain, hindi ka matutunawan. Nakinig ka lang nakinig, wala ka namang ginagawa. May impatyo ka niyan. Amen? Kayo mga nagbabiyahe, ba't di kayo magdala ng trucks? Amen. Magdala kayo ng trucks dyan. Kung walang trucks, kotse.
Ha? Nakakahiya ho eh. Ay, hindi kay kinahiyaan ni Kristo, nakaboyang-yang siya sa krus. Maligtas ka lang kung ligtas ka talaga. Ha? Kung ligtas ka talaga, ba't mo ikakahiya yung nagligtas sa'yo? Ba't yung magmamanok? Dala-dala manok, panggas ng panggas, di nahihiya. Ano nakakahiya? Ibigay mo si Kristo. Ano nakakahiya doon? Ang sabi ng Bible, ang sino magmakahiya sa akin, ay ikakahiya ko rin naman. Pagdating ng anak ng tao, hindi libre ang pagtahimik mo. Tapos sa walang kabubusuran, ni kaingay-ingay. Ha? Ayaw pala si pastor na ihigayin. Kaya nga may arinula ako sa office. Bisa mga walang katuwirat, loryat na huntahan, ingay na ingay mo. Bet para kay Kristo, ang tahimik mo. Sino di ba kayo na-challenge kay Stan Lorna? Magpapacheck up lang eh. Nagre-report yung mga yan. Kay Brother Lito. Dama yan. Ang pupuntahay, patayan. Kaya ang dala niya ay buhay na walang hanggan. Alam niyo, kapag hindi ka apektado sa ebanghelyo, madadamay ang ibang mga gawain mo. Kaya kalimitan ng hindi involved soul winning, madali na rin mawala ang pagsimba. Amen? Ay. Pero kapag ikay soul winner, giver ka rin. Attender ka rin. Sa totoo na, kapag napag-igi natin ang pag-akin ng kaluluwa, pag-share kay Kristo, maraming mga gawain nadadamay. Pero kapag hindi ka maigi dyan, marami din mga gawain ang nawawala. Kasi hindi mo naiintindihan ang giving kapag hindi ka nagsoul win. Tanyo yung mga involved sa soul winning, napaka matutulungin ng mga yan, kung di ko awatin eh. Kasi ang iniwala din naman sa pagtulong. Pero teka muna, pag tayo tulong-tulong tayo, wala. Mas marami tayo dito. Ang hirap po pag ikaw nasa budgeting. Hindi mo pwedeng kaangan ng lahat. Pero i-consider mo rin. Tama ba? At tayo ngayon dito. Nako! Tayo yata yung simbahan, napakaraming ginagastusan. Hindi tayo madamot na simbahan. Kaya salamat sa mga membro nagbibigay ng bigas. Palakpakan natin sila. Bakit? Ang laking menos nyon. Lalo ngayon, 1.5 na. Yung diesel natin. Alam ka namang itigil natin ng pangaon. Ang wag natin itigil yung pagbibigay. Hindi tayo titigil ng pangaon, kaya wag din tayong tumigil ng pagbibigay. Amen ho ba? Be involved. Broadcasting the gospel. At inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Tayo punang gulong-gulong ng mundo. Paano yung ebanghelyo ng kapayapaan ibinabahagi mo ba? Lagi nang inuna yung sarili. Pagpalagay na, ang galing na galing ang pangarap ng iyong sarili. Pero pag ginawa mo si Kristo, ang dulo na yan, vanity of vanity, anything under the sun are nothing but vanity and vexation. Ang sabi ni Pablo, dahil sa kagalingan ng kanyang pagkakilala kay Kristo, inari niyang sukal lamang ang lahat para tamuhin si Kristo. Huwag nating halisin ang pinakamahalagay si Jesus. Are you with me? Are you involved? Doon sa ating goal, 160, ang lahat ba'y nagsisikap mag-invite? Sino ditong nag-invite bago dumating ang linggo? Tama yung iba, hindi. Paano ang gagaling? Amen. Amen. Utos ho ba ni Jesus ang mag-akin ng kaluluwa? Utos ho ba ni Jesus ang umayo? Sino nag-utos? Si Jesus ba'y tagapagligtas mo? Si Jesus ba'y Panginoon mo? Si Jesus ba'y manglilikha mo? Si Jesus ba ang buhay mo? Siya ang lahat. Tapos di ka mautusan? Paano kang gagaling? Luwag ang sinturon mo. Paano kang gagaling? Wala kang breastplate. Hinahayaan mo na lang na mangyari
mawala ang mga salita ng Diyos at kung ano-ano pumapasok sa ating puso. Then number 3, broadcasting the gospel of peace. Number 4, verse 16 pa rin. Andiyan pa ba kayo? Bukod dito, hindi ibig sabihin yun na lang. Pag sinabing bukod dito, kasama ito. Kaya wag mong isuot lang ang isa. Kaya nga the whole. Ipag-pray natin. Huwag tayong mamili ng ilan lang. Asa ini-encourage tayong whole armor. Ibig sabihin, mag-araw tayo ng Bible. Tumigting tayo sa katotohanan kung sino si Jesus. Tumibay tayo sa katotohanan sa osas. That one save, always save. Naniniwala ba kayo doon? Kaya nyo bang idependa yan, ipagtanggol yan? Paigtingin natin yung mga tamang aral. Amen. At ating pang isuot yung breastplate, bantayan natin ang ating puso. Sinong bumibihag nito? Sana hindi si Kristito at si Kristita. Bakit? May gatas ka pa sa iyong tainga. Ang bira, in love ka na agad sa nilikha, hindi pa sa lumikha. At kayo namang manahatin dito, sino baga talaga ang pakay mo? Basing tabi. Ang paghandaan may presensya ni Kristo, hindi kung ano-ano. Baka kaya kay Antuking makinig, ang pinaghahandaan mo hindi si Kristo. Na andito ka para kay Kristo, hindi para kung ano-ano. Kaya pati pastor nawawala sa huwisyo. Nadadamay sa nakikita ko. Bakit? Iba ang pinaghahandaan mo hindi ang pagsimba mo. Are you listening? Sana ang pinaghahandaan mo, pagsamba. At ikaw na magtanong kung ano yung iba. Baka kaya ikaw hindi makapakinig ng ayos, iba ang pinaghahandaan mo. Are you listening? Are you listening? Naku po, Mario Joseph. Kahirap din kayo mag-aral. Kahirap kayong manalangin. Kahirap manguna. Pray for your leader. Pray for yourself. Are you with me? Amen. At saka dito, mga kapatid, let's embrace the truth, not the lies. Be shielded of faith. Number 4. Be shielded of faith. Ano ba? Nanonood din ako ng pelikula noon ng Chinese. Yung mga tawag yung martial arts. Yung mga labanan, may shield of faith. Pag sila'y pinabulanan ng palasot, sibat, nagsasama-sama lang yung mga shield of faith. Pinagsasama-sama yon. Talagang pagdating ng mga pana, talbugan lang. Imagine mo, ikaw ay nasa labanan, wala kang shield. Are you with me? Nakakaintindihan ba tayo? Nakakaabot ba ito sa practical na buhay? Ano ang shield of faith? Tayo po, basahin po natin ang verse 16. Bukod dito, ay taglin ninyo ang kalasag. Saan ba nakalagay ang kalasag? Sa braso. Diga? Pag nag-ispadahan, sangga mo yun. Pag sinibat ka, sangga mo yun. Pag pinana ka, sibat mo yun. Sabat mo yun. Sangga mo yun. Alam niyo bang maraming dart si Satanas na ibinabato sa atin? Are you with me? That dart of doubts, dart of lust, dart of worries, dart of materialism. So many darts. Kaya maraming Kristiyano ngayon, panic. Kaya ang ganda ng ating tinatalakay araw-araw. Sino ba nakikinig sa akin doon? Kayo ba'y napagpapala doon? Diga? Maraming taong nawala na dahil sa pagkukumahog sa mundo. Pag ako'y sisimbay, walang mangyayari lang.
Bakit? Baka kasi makakagawa ka kung ang Diyos ay tumigil na sa'yo. Are you with me? Mahirap ang sundalong walang shield. Nakita na ba kayo ng sundalo na Romano? Si Goliath ngayon, laki-laki na, may shield pa. Di ka? Ang kanyang sibat ay kalaki-laki. Ang kanyang itak, siguro kasing haba ni David, itak pa lang niya. Ilan ba ang height niya? 9.7? Pag dumays kay Iril yun eh. Bay, hanggang tuhod lang. 9.7, kung di ako nakakamali, o 12. Alimutan ko na yung aking binasa noon doon kay Halis. Basta, ang tangkad talaga niya. Bakit 5 batong kinuha ni David? Kala ko ginanampalataya. Kasi may kapatid pa siyang malalaki din. At baka kung tutulong sa kanya, di 5 ito. Tama? Kaya nga sabi ni Pablo, hindi kami nabubuhay sa paningin, kundi sa pananampalataya. Mataas ang bilihin ngayon. Sisimba ka pa rin ba? Sisimba ka pa rin ba? Naniniwala ako sa Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Nangihina na nga ako, pamali-mali pa, hindi pa rin niya ako pinabayaan. Di lalo ko ako'y nagbubuhay sa pananampalataya. Saka mag-aalala kang mahina ng mataas ang diesel, wala ka man sasakyan. Nakataas ang diesel. Akala mo naman may sasakyan eh. Ako ang nag-aalala niyan. Bakit? Susunduin ko kayo. Kung may dapat nag-aalalay ako muna. Ang ipinag-aalala ko, yung kayo mga membro, mag-giving pa. Baka isipin nila, ang mahal ng bilihin ngayon. Abay, mahirap mag-giving. Yan na ang pagtangis at pagngangalit ng ngipin. Kaya nahamon ko, dapat ang mga membro lalong giver. Tama ba? Amen. Umeno ba? Oo. Ngayon, kung hindi, bahala kayo sa Panginoon. Di, kanya-kanya lakad. Pero salamat, ang Diyos ay nagtitira ng mga propeta na hindi naluhod kay Baal. Kung ayaw mo magpagamit, may magpapagamit. Huwag mong tatakutin ang Diyos. Kung hindi ka niya gamitin, ang Diyos ay may gagawin. Sayang yung pribilehiyong dapat ay nasa iyo. Do you believe that? I believe that. Kaya ako yun gusto kong tumulog pa rin kahit gera ng gera. Kahit ang napapahinggan ko sa GMA, bababa ng kaunti. Tamo, laking tumaas, bababa lang ng kaunti. Hindi na mawawala sa 100 yan. Bakit? Palapit na tayo, darang na yan ng tribulation. Hindi maaaring din mangyari ang Bible. Bible yan Kaya nga mas nakaka-excite. Well, praise the Lord. Tapos na ako sa pakikipaglaban sa kasalanan. Tapos na ako sa maraming kapapanalangin na parang hindi naman tumatalab. Ang tagal ko na pinapanalangin maging bumalik sa Panginoon, hindi pa nabalik mahirap din yun. Mahira, no? Inaakay ka na nga sa Panginoon. Nakakilala ka na sa Panginoon. Magandang may inyong i-comfort ng pastor. Yung makita lang kitang nandito, masaya na ang pastor. Hindi ko alam kung natalab ang panalangin. Ako na minagising ng alas 3 at tag-uurasyon. Pero wala pa rin Amen? Tapos sasabihin ako, hindi nakakalimot sa Diyos. Sino niloko mo? Huwag kang maglalako ng buhangin sa dagat. Hindi mabebenta yan. Walang sumusunod sa Diyos, walang hindi sumusunod sa Diyos na ayos. Kaya kung naman nagpapatuway, kayo patulog-tulog dyan, at least andyan ka. Kasi may kigising-gising, nasa inyo na kamambahay, nanonood lahat TV. At least, may nagpapainit ng dugo sa akin. Amen? Amen? At totoo ba? Tama ba? Laging
Liamado ang nagsisikap kaysa nagpapabaya. Huwag kayong matitiso sa akin kung kayo patumba na. Kaya nga ako minsan nasubsob na. Bakit? Patumba na rin. Be shield. Ano nyo ang ibig sabihin ng shield of faith? Nandiyan sa talata. Bukod dito taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Bakit? Na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. Ang daming suligi. Ibig sabihin, nag-iisip ka pa lang, ako kaya gami makakain bukas. Abay, pinakakain nga ng Diyos yung mga maya, yung mga ano. Ako pagramang backslider. Amen? Di ka pag nauunahan mo ang Diyos ng pag-iisip at nagtitiwala ka sa Kanya, lusaw na yung dart. Lusaw na yung dart. At ang malupit pa sa dart ng Satanas, may lason. Na pag tumudla sa iyo, mamamatay ka. Minsan alalang-alala ka naman ang bigasan mo na may pagsinuntok ay tagubtob na. Ayaw mo lang mahalatang ang dami mong laman ng ATM, hindi ka naman uutangan. Naku, paano kaya kami? Gusto na. Kaya ba iniwala na hindi tayo pababayaan ng Panginoon? Naingatan na nga tayo sa maraming kahapon, yung pa kayang bukas ang hindi. Amen? Hindi nga tayo pinabayaan sa mga nagdaan. Dapat ganyan din ang yung tanganan sa harapin pa. Amen o ba? Parang isang taong lumangoy ng Mindoro. Sabi magbarko, abigay lumangoy. Talagang hataw. Ay, nung malapit na, siguro pa 500 meters na lang, na-discourage. Bigit ko'y nalangoy ko pa. Makabalik na lang. Pag ikay bumalik, mas malayo uli ang lalanguyin mo kaysa ipagpapatuloy mo. Tama ba? Binigyan ka nga ng lakas makalangoy papuntang sa 500 meters na lang. Ay, di ba kaya sa 500 meters ka hindi ka tulungan ng Panginoon? Para sa naghuhukay ng kayamanan. Ang haba ng kanyang hukay patagilid. Kasi sabi ng kumpas, nakakatuwa yung kumpas niya, talagang high-tech. Ano ko, natimbre, nandun sa tapat ko, namang masunurin, hukay. Ang layo, hindi palalim pagayon daw. Di layo, pabulok sa pagayaan. Halimbawa ito, tunay. Yung pala isang metro na, wala naman yata Kapag naniniwala kang genuine yung kumpas, ituloy mo. Pero pagka-fake, magsimula ka palang umalis ka na. Amen? Pero pag tunay na kumpas, tuloy. Ibig sabihin may yaman doon. Mga batid, yung tudla ng discouragement, away tutuloy pa. Huwag mong i-entertain. Live by faith. Mga workers, amen? Iba nga sa inyo, gumaraduate na, iba pa gagraduate, ngayon ka pa. Kaya pag ako'y nadi-discourage, naka 25 years na nga ako din Kailan pa ako uurong? Kailan pa ako babalik? Ay malapit na dumating ang Panginoon. Ay di yung aking ilalang ipabalik. Ay di ilang ng pasulong. Tama ho ba? Tama ho ba? Alam nyo, kapag hindi tayo nabuhay sa pananampalataya, talagang tayo hindi tatagal. Nakala mo naman, manububuhay ka sa diskarte mo. Mind you, ang diskarte mo yung bulok. Hindi ang Diyos ang bulok. Marami iniwan na talaga ang Panginoon dahil sa pagkukumahog sa lupa. Amen? Then boldness through confident in salvation. Verse 17. Bilisan na natin. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Ito mga kapatid. Mahirap lumaban sa dyablo hanggat kalampi mo pa siya. Hanggat hindi mo tiyak na ligtas, hindi mo siya kaaway. Are you with me? Hindi mo pa kalaban si Satanas hanggat hindi mo patiyak na ikaw ay ligtas. Paano ka tatagal? Hindi ka naman nakakapagsimula pa na ikatiting. Paano kang lalong inang mahaba? Wala ka naman sa languyan ng Diyos. Are you with me?
Isa sa dapat alam natin, puhunan natin para tayo tumagal, alam mong ikaw ay ligtas. Alam mo, ang sundalo na walang helmet, mahirap yan. Meron ngang yung kanyon ngayon, noon, bato na may apoy. Yan ay inihahagis niya, bubulusok yan. Kapag walang helmet, basag ang ulo. Ang helmet ay helmet of salvation. Dapat alaman mo sa utak mo na talagang ligtas ka nga. Are you saved? Check nyo ba ikipalangit? So, we are on the winning side. If we are in Christ, we are on the winning side. In fact, we are more than conqueror. If we are saved. Kaya tiyakin mo, ligtas ka na ba? Check mo na ba ikipalangit pag namatay? So, no need to be afraid. God is on our side. Amen? Then number 7 and the last. Praise the Lord. Nakikinig nga kayo. Verse 17. Verse 17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante, ng kaligtasan, at ng tabak. Nakakita ba kayo ng sundalong walang tabak? Ang nadalay toothpick. Magsusundalo nga, tagaan, dala mo'y toothpick. Ano yan, maghihininga. Baka laban ay kainan. Baptis yan. Ano ang tabak mo? Word of God. Yan ang problema. Hawak niyo ba ito lagi? Ang kautusan ay huwag mawawalay sa iyong mga bibig. Ito yung bubulayin araw at gabi. Mahirap po na ikaw ay sundalong hindi mo hawak lagi ang iyong baril. Nasa duty ka. Ang hawak mo yung cellphone. Nasa duty ka, ang hawak mo yung cellphone. Ang lupit niya, ang gwardya, nagkabarilan, ibuputok. Ay, cellphone nga palang hawak ko. Hirap niya. Are you with me? Naku naman mga Kristiyano. Paano ka lalaban yan? Ako yung naghahawak din ng cellphone, pero tinan niyo po ang aking profile. Tinan niyo ang aking pinupuntahan. Ako nga ay nag-search pa, nag-aaral pa. At ako'y natutuwa habang natagal. Bay, ako'y pag-graduate din eh. Mayroon isang palang pastor na natutuwa at masid sa akin. Sabi na, ilang taon ka na, pastor? Ikaw gay may 50 na. Ay, naman, ako'y 55 na eh. Ikaw gay nakaranas mag-masteral? Oho, kaso lang naudlo. Talaga? Gusto mo ba mag-earn ng masteral? Sabi ko, hindi ho, pang matatalino lang. Kasi ako'y pagod ng aral. Pero hindi, ang kanya palang balak, kukunin niya yung grades ko sa Bob Jones. Dahil kilala niya mga teachers ko doon. Tapos, ika-count yung aking 25 years in the ministry. At ang sabi niya sa akin, Pastor, huwag kang mahiya. Karangalan naming mapabilang ka sa amin. Gagadblit ng masteral. Tapos sabi pa niya, huwag kang mahiya dahil ako ang pinuno ng school na ito. At saka, hindi kami basta nakuha. Isa ka sa aming kinonsider. Dahil kita namin, sub-sub ka sa ministry. Amen? Siniwerte yata ako doon. Isang araw, mababalitan nyo, nakapicture. Graduate, cum laude. At alam nyo, excited ako, bakit? Hindi ako nakaranas gumraduate ng kinder, ng elementary, ng high school, ng college. Sabik ako sa graduation. Lalo't graduation pang Panginoon. Ako natutuwa. Dahil iba pala ang Bible knowledge. At ginagawa. Amen? Iba pala yan. Nanonood sa atin si Kuya Tatay Dong, luwalhati.
Pambihira. Nakakalusaw ang puri na yun. Sagad hanggang impyerno kung magpuri. Alam mo ba, Pastor, na ikaw lang ang tiniting ng mga ngaral? Pambihira, Panginoon, maawa ka sa akin. Nasisilaw na ako sa pinagsasabi ng taong ito. Ngaling-ngaling ko nang bigyan mo ko ng love gift. Sa Chicago, mag-asawa silang naikinig araw-araw. At Pastor, yung mga hindi ko napanood, dahil nga ngayon lang ako, aking sisimutin. Nakoy, abot-abot ang chat. Pastor, ako'y magpapadisipulo sa'yo. Ano ka, Pedro? Iba talaga ang Bible. Magkaroon kayo ng karunungan dito. Ito yung pantaga sa Diablo. Ang tagayin mo, Diablo, huwag yung kadais mo. Huwag ko tayo mag-away-away dito. Amen? Amen? Mahal niyo ba ang inyong nasa harapan? Yung nasa inyong likuran? Nasa tagiliran? Ang kisame? Ang tiles? Bawal, may kasamaan ng loob. Bawal yan. Pambihira, no? Huwag lumubog ang galit. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Huwag yung pudpud ng araw, saka lulubog. Ay, galit ka pa rin. Nako, immaturity yan. Immaturity yan. Sino ka ga? Di kayo kinaawaan din lang. Sino ka ga? Di kayo inunawa din lang. Di kayo minahal din lang. So, ganun din ang ating ibato sa kanila. And then last, begging in the Spirit. Verse 18. Napahaba alangan, whole armor alangan naman 3 lang ating kunin. Na magsipanalangin kayo. Ang tanong, kumusta ang inyong prayer life? Kumusta po, Christian, ang inyong prayer life? Kayo ba'y nananalangin pa? Kayo ba'y mapanalanginin pa? Mahirap lumaban sa kaaway na hindi ka pinilalakas ng Diyos. Ano ba? Yung 6 na armor ay malakas mong magagamit kung gamit na gamit mo yung pang-7 armas. Kaya mahina gumamit ng espada kasi mahina ka sa panalangin. Mahirap bantayan ang puso kapag mahirap ka sa panalangin. Amen! Mahirap pong mag-aral na natututo sa katotohanan kung mahina ka sa panalangin. Ang pag-igihin natin ay ang buhay pananalangin. Kaya kayo matuhin ng prayer and fasting. Huwag na lang ako dahil namimili na ako ng lugar Pero kayo nag-prayer and fasting. Personally. Nako, walang Kristiyanong tutuyag na hindi natanghor sa presensya ng Panginoon. Ikaw ay ikaw kung ano sa publiko, kung ano ka sa pribado. Naintindihan niyo ba yan? Ikaw ay ikaw kung ano ka sa publiko, kung sino ka sa pribado. Naintindihan niyo ba yan? Kaya hindi mapanalanginin. Madaling madaya ang puso. Maluag sa katotohanan. Hindi involved kahit paanong preaching. Kulang na lang pangalanan Pero bakit hindi ka maingli? Hindi ka mapanalanginin. Dahil kapag hindi mapanalanginin, Diyos mismo ang makapangyarihang kikilo sa iyo. Mga young people, do you pray? Do you really pray? Are you prayerful? Iba yung nagpipray kaysa prayerful. Masarap manalangin. Ako yung itutuwa, magigis na ako ni Utoy, kalalakhanan ni Utoy, ng kanyang daddy nakasubsob lagi pag umaga. Kaya sa Utoy, hindi yan naalis na hindi nagpapapray sa akin. Pag nasa school, napalaban na sumbian. Nagpapray sa akin Natutuwa ko isang araw. Lahat pala ng tinuturo ninyo Sunday school teacher. Hindi nyo lang alam.
pag sila na magkakausap. Ako'y natutuwa nangingilid ang luha ko. Si Utoy pala'y marami nang naiintindihan. I am praying every day for my son. And for you, brethren, for your information, harok ng tumbong mo, may pastor pa nagpipray sa'yo. Ha? Are you with me? Kayo mga may sakit, kayo mga buntis, pabuntis kayo ng pabuntis, tapos ako taga-pray sa inyo. Ha? Pinagpipray ko kayo mga buntis, nasanay 3 yan. Makapanghiram ng kahit iisa. Ako iniwala, trabaho ng pastor ay panalangin ng church. Yan ang trabaho ni Samuel. Yan ang trabaho ng mga apostol. Huwag sana kaming magkasala ng paglilikat ng kapapanalangin sa inyo. Do you pray? Huwag kang lalaban sa dyablo sa iyong lakas. Lumaban tayo sa dyablo sa lakas ng Panginoon. Sa magitan ng 7, ano yan? Armors of God. Pray po tayo. Panginoon Diyos,